Yumakap ng wagas sa akin, mauna sa langit. At ako'y susunod na rin. I'm saying goodbye to any limitation. I'm saying hello to the God of all creation. There are no limits with you. There are no limits with you. You're limitless, nothing's too hard for you. You're limitless, nothing you cannot do. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. I'm saying goodbye to any limitation. Good evening, everyone. Welcome to hashtag BBF, hashtag Blessed, Beloved, and Favored. All creation. There are no limits with you. Ayan, isang magandang gabi na naman po sa ating lahat. Isang Friday night na naman po na magkakasama tayo sa ating kwentuhan, kantahan, at syempre sa tugtugan. Nothing's too hard for you. You're limitless. Nothing you cannot do. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. Okay, ngayon kung nasan ka man ngayon mga kapatid, mga ka-hashtag BBF at mga kangitian, stay tuned lang po kayo dahil nandito na po ang isang oras niyong kakwentuhan. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. Okay, ngayon sa lahat po ng in love at sa lahat ng medyo malungkot, huwag po kayo malungkot dahil lagi niyo pong tatandaan at hindi kayo magsasawang sabihin sa inyo na mahal na mahal na mahal na mahal po kayo ng ating Panginoon. Nothing's too hard for you. You're limitless. Nothing you cannot do. You are bigger and you're greater and you're stronger. Yan, sa lahat po ng gusto makisama sa aming kwentuhan, text lang po kayo 0907-906-3452 para po sa Smart and 0917-928-4843 para po sa Globe. Again, 0907-906-3452 para sa Smart and 0906-907-1316. Yan, para po sa Globe. Pick me up, now I'm set apart from the ash I am born in. Ayan, para naman po sa lahat ng gusto kaming makita at mapakinggan via live streaming, yan, para yan sa mga nasa outside Bataan or kahit nandito ka sa Bataan at gusto mo kaming makita, punta ka lang sa www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Ulitin ko po, www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need, your love. Ayan, syempre binabati
Binabati muna natin yung mga tagapakinig po natin na naka-live stream, lalo dyan sa Angeles City, si Tita Sint, si Charmaine, si Kuya Pong, at si Mami Helen. Okay, sa lahat po ng nakikinig ngayon, stay tuned lang po kayo. Dito lang po yan, 98.3 FM Smile Radio. At syempre merong pahabol na pabate. Yan, pakibati po. Ayan, nagpapabati po si Bishop Rico. Yan, ang kanya daw pong mami na si Carmen Sara. Yan, hello po sa inyo, happy listening. And syempre po kay Bishop Rico at kay Mami Agnes, hello po. Happy birthday po sa mami nyo po. Okay, tuloy-tuloy lang po ang tugtugan at kwentuhan. Dito lang po yan sa hashtag BBF. Ito po ang nag-iisa nyong hashtag. Ano man po ang status nyo sa buhay. Here's a song from Israel and New Breed, More Than Enough.
because He cares for you. My friend, it's more than a promise, it's a command. So be at rest. Because while we're worshiping, guess what? God is working in ways that you cannot see. He never sleeps. He never sleeps. Oh, He never slumbers. He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest His love has gone on Him. He never sleeps. Oh no, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, oh, He becomes stronger. So rest His love has gone. So rest His love has gone. So rest His love has gone on Him. Ayan, tunay po na talagang ang ating Diyos ay hindi po kailanman natutulog o namamahinga, kundi Siya po ay abala sa pagsagot sa lahat ng ating mga dalangin at talagang Siya malapit sa atin. Kaya nga po, kahit na ano po yung mga pangangailangan natin at ano man yung mga sitwasyon natin, ang Diyos ay handang tumulong sa atin. So, mag-enjoy po tayo ngayong gabi sa pakikinig po ng kanyang mga salita. So, ito po si Pastor Raul Ruiz. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa po ang mayamang pagpapala, pagandahang loob ng Diyos ay patuloy po niyang iparanas sa ating pong lahat. Lagi niyo pong tatandaan sa Hebrews chapter 13 verse 5, ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ito po'y pangako ng hari, pangako ng isang Ama na nagmamahal at nagmamalasakit ko sa atin. Mahal ka niya noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa ating program, #BBF, Blessed, Beloved, and Favored. Ito po ay sa mga ngayon lang po nag-tune in. Ito po ay every Friday, 7 p.m. Dito lang po sa 98.3 FM, Smile Radio. Yan. Po si Pastor Lynn Ruiz nagsasabi sa inyong mahal na mahal na mahal na mahal po kayo ng ating Daddy Lord. Ngayong gabi po, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po sa pamumunga sa biyaya. Okay, so ang title po ng ating pag-uusapan ngayong gabi, Grace Brings Faithfulness. Pero bago po tayo magpatuloy, Grace Brings Fruitfulness. Sorry po, Grace Brings Fruitfulness. So, magpapatuloy po tayo at tayo muna po ay manalangin. Pastor Raul. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito at sa gabing ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat po, minsan pa, kami po makakapakinig na yung mga salita. Dalangin namin, Panginoon, yung presensya ay patuloy po naming
maranasan, O God, at patuloy na maging matibay at matatag ang aming mga puso laban sa anumang mga pagsubok, mga dagong ng buhay na dadating sa amin. Alam po namin, Panginoon, na kahit kailan sasamahan niyo po kami at kayo po ang patuloy na tutulong sa lahat po ng aming mga pinagdadaanan. Salamat po, Panginoon, ang iyong patuloy na masaganang biyaya ay patuloy mo pong iparanas sa amin. Salamat po sa iyong mga salita na magiging kalakasan namin sa aming buhay. Salamat po, pinagpala niyo po kami at lahat po ng mga nakikinig sa araw na ito, patuloy po silang pagpalain. Ang mga may sakit, patuloy pong pagalingin. Amen. Ang mga nangihinay, patuloy yung palakasin. Ang mga nabibigat ang loob, O God, magkaroon ng kagaanan ng kanilang mga kalooban at ganoon din kapayapaan sa kanilang mga damdamin. At yung mga natatakot, Panginoon, payapain mo po sila sa magitan po, Panginoon, ng iyong Espiritu Santo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, ang ating pong pag-uusapan ngayong gabi ay tungkol sa fruitfulness. Yan. Gusto ko pong basahin ang Galatians chapter 5 verses 22 to 20. Galatians chapter 6. Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Galatians chapter 5 verses 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Okay, thank you, Cha. Ito pong Galatians chapter 5 verses 22 to 23 ay tumutukoy sa mga bunga ng banal na espiritu. So, ang fruit of the Spirit ay, sabi dito, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Okay? So, ang tinutukoy po ng Bible na fruitfulness sa biyaya o pamumunga sa biyaya ay yung bunga ng banal na espiritu. Kung inyo pong i-analyze, chapter 5 po diniscuss ni Paul sa kanyang letter to the Galatians, sa kanyang epistle to the Galatians. Chapter 5 na po niya diniscuss yung fruit of the Holy Spirit. Sa buong book niya, from chapter 1 to chapter 4, inuna na ipahayag ni Apostle Paul yung biyaya. In-explain niya what is grace, what is the gospel of Christ, at ano yung pagpapala meron sa biyaya, okay, sa grace of God. So ang ibig lang sabihin ni Paul pagdating na dun sa chapter 5, kapag naunawaan mo na, okay, narinig mo na, naintindihan mo na, isa puso mo na kung anong biyaya, ano ang ibig sabihin ng biyaya ng ating Panginoon, at ang pinakabuod ng pag-explain niya ng biyaya sa buong book of Galatians ay we are justified by faith. We are justified by faith, Pastor, di ba? We are justified by faith. So, nung na-emphasize ni Paul itong katotohanan tungkol sa napakatinding biyaya ng pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ang susunod noon, okay? Ang susunod doon ay yung ating pamumunga. Okay? So kapag naunawaan mo ang biyaya ng Panginoon, or ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa tao, or ang dakilang pagsasakripisyo ni Jesus doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo na siyang demonstration ng great love ng ating Diyos,
Kapag naintindihan mo yon, naunawaan mo, ang susunod noon ay ang pamumunga. At ano nga ba yung bunga ng biyaya? Ay yun din po ang bunga ng banal na espiritu na sinasabing pagmamahal, kagalakan, kapayapaan. Ano pa yung sinabi dito sa Galatians chapter 5? Pagpapahinuhod or mahabang pasensya, kabutihan, kabaitan, katapatan, gentleness or meekness at pagpipigil sa sarili. So ang lahat ng yan ay lilitaw sa pagkatao ng sinumang nakaunawa at nanampalataya sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Chapter 1, sa chapter 1, ipinahayag ni Apostle Paul na walang ibang mensahe, walang anumang ebanghelyo ang dapat nating paniwalaan kundi ang ebanghelyo lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Sa chapter 2, dito in-emphasize ng ating Panginoon yung ni Paul, dito in-emphasize ni Apostle Paul yung justification by faith. Ano ba ibig sabihin ng justification by faith, Pastor? Yung di ba, Pastor, ito yung sinasabing ikaw ay pinatawad sa iyong mga kasalanan dahil sa iyong pananampalataya kay Jesus at sa tinapos niyang gawa. Hindi ibig sabihin you are justified from all your sins. Ano ba ibig sabihin ng justification? Ano bang ibig sabihin pag you are justified? Ibig sabihin ng justified ay pinawalang sala. As if hindi ka nagkasala. So, ibig sabihin, pag pinawalang sala ka, kahit na ang totoo naman noon ay nagkasala tayo, pag sinabing pinawalang sala, inaalis sa iyo ang parusa, consequences, or punishment ng iyong mga kasalanan. Okay, paano mangyayari yon? Paano ka na-justified sa iyong mga kasalanan? Dahil ba ito, sobra kang nagtika, isinubsob mo ang iyong sarili, at dinagukan mo ang iyong dibdib, at ipinakita mo sa Panginoon na sobra kang nagsisisi? No, we cannot be justified by our works. Pinatawad ba tayo sa mga kasalanan natin dahil sa kabila ng mga hindi natin ginawa ay mga kasalanan na ating ginawa or mga bagay na hindi natin ginawa, pinapalitan natin ito ng mga mabubuting gawa. Sa ganung paraan po ba tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan? No! Justification is only by faith. Faith saan? Faith kay Jesus at sa tinapos niyang gawa dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Kumbaga, yung ating justification ay galing kay Jesus. Galing sa sakripisyo ni Jesus dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Ang ating kasalanan kailanman hindi mahuhugasan, kundi sa pamamagitan lamang ng banal na dugo ni Jesus na nabubudon sa krus sa bundok ng Kalbaryo. So kung malinaw sa atin that we are justified by faith, saka pa lang po tayo makakapamunga. Sabi nga ni Joseph Prince na lagi kong natatandaan na paulit-ulit sinasabi at lahat din ng nakikinig sa kanya ilang paulit-ulit na sinasabi, right believing produces right living. Kapag tama ang pinanampalatayanan mo, yun din yung lilitaw sa iyo. Yun din yung magiging bunga ng iyong pananampalataya. Kagaya po ng, kapag pinanampalatayanan natin, yung justification is by faith. So, ibig sabihin, pinatawad ka. Hindi dahil sa iyong ginawa. Pinatawad ka, hindi dahil ikaw ay karapat-dapat. O dahil nagbago ka na. O nagpakita ka ng pagbabago, nagpakita ka ng pagbawi doon sa iyong kasalanan. Kundi pinatawad ka kasi minamahal kang sobra ng ating Panginoon na binigay niya ang kanyang bugtong na anak para mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Kapag ka naintindihan mo yung ganong katinding pagpapatawad, nagpapatawad hindi dahil deserving ka sa kapatawaran, kundi dahil
sobrang mapagpatawad lang talaga ang pag-ibig ng ating Diyos. Kapag yun ang iyong naunawaan, yun din yung magiging attitude mo sa mga taong nagkakasala sa iyo. So, nagkakaroon ka ngayon ng kindness, love, dun sa mga tao, kahit hindi sila deserving ng pagmamahal mo. Okay? So, yung bunga ng Espiritu ay galing sa pananampalataya mo kay Jesus at sa tinapos niyang gawa. Isa pa, sabi ko nga yung pagpapatawad kasi, yung forgiveness, sumisibol yan sa klase ng puso, meron ang nagpapatawad. Hindi sumisibol ang forgiveness sa binagong attitude ng nagkasala. Diba? Minsan kasi, tingnan nyo minsan dahil ang paniniwala natin, kaya tayo pinapatawad ng ating Diyos kasi nakita niya sa atin ang pagbabago or nakita niya na sobra tayo nagsisisi. Hindi po ganon. Nagpatawad po ang ating Panginoon dahil talagang likas lang sa Kanya ang siya'y mapagpatawad dahil iyon ay kasama sa Kanyang pagmamahal na tinatawag nating unconditional love. Okay? Ngayon, dahil ganun yung paniniwala natin na kaya lang tayo pinatawad ng Diyos dahil sa pinakita nating binagong attitude at dahil sobra tayo nagsisi, tuloy ganun din tayong klase magpatawad. Hindi tayo magpapatawad hanggat di karapat-dapat patawarin yung nagkasala sa atin. Hindi tayo magpapatawad hanggat hindi natin nakikitang nagbabago yung ating patatawarin. Kaya tuloy, nabubuhay tayong miserable kasi lagi tayong nagagalit. Kasi alam natin, kapag may gumawa sa atin ng hindi maganda, hanggat hindi ka nagpapatawad, hindi na aalis yung sakit sa iyong kalooban at hindi ka nakakapamuhay ng malaya sa araw-araw. Sa tuwing maiisip mo yung tao, maiisip mo yung insidente, nagagalit ka, nai-stress ka, para bang alipin ka pa rin ng nakaraan sa buhay mo dahil hindi ka nagpapatawad. Bakit hindi ka makapagpatawad? Kasi nga, hindi mo pa rin tinatanggap na ang kapatawaran ng Diyos ay hindi ayon sa kung gaano ka ka-deserving na patawarin ka, kundi ang pagpapatawad ng Diyos ay dahil likas siyang mapagpatawad. At kapag naunawaan mo na kapag nanampalataya ka kay Jesus, si Jesus na ibinigay ang kanyang buhay, namatay doon sa krus, sa bundok ng Kalbaryo, nagbubuo ng kanyang dugo, nabuhay na maguli. At yung Diyos na yon the moment you believe, ay tumira sa puso mo. Yun yung magi-enable sa'yo to forgive. Why? Because the God who is forgiving and loving unconditionally, the God who unconditionally loves you ay nakatira lang sa puso mo. And therefore, without you knowing it, without you forcing yourself, nakakapagpatawad ka. Instantly, nagkakaroon ka ng pagmamahal sa tao kahit hindi siya karapat-dapat tumanggap ng pagmamahal. Sabi ko nga bakit may mga epistles of Paul sa mga iba't iba niyang epistles, Galatians, Philippians, bakit meron siyang mga instructions kagaya po dito sa Galatians chapter 6. Galatians chapter 6, ang dami ditong instruction kung ano yung dapat gawin, ano yung dapat may mga instructions na para bang mga kautusan. Ang dami-dami niyang mga instructions dito, what you should do, ganyan. Dito lang sa Galatians chapter 5, sabi niya, the works of the flesh, binabanggit pa yung mga the works of the flesh, pero ito meron ka dapat fruit of the Spirit. So, sabi ko, bakit may mga ganong binabanggit si Paul? So, ang ibig lang sabihin, if you really understand the grace of our Lord Jesus Christ,
you will have that discernment, or you will have that wisdom na ihiwalay yung dapat gawin sa hindi dapat gawin. Yung attitude na meron ka dapat, pati yung attitude na wala ka dapat. So, hindi naman tayo pinupuwersa ng Lord na dapat ganito ka lang, dapat ganito ka lang. Pero kapag ka naintindihan mo yung biyaya, yung kabutihan ng ating Diyos, yun yung magbibigay sa'yo ng push, ng drive, ng motivation to do the right thing and to be a better person and to have those the fruit of the Holy Spirit in you. Diba? Sabi ko nga yung biyaya ng Diyos, kasi ang ibig sabihin kasi ng biyaya ng Diyos, lagi nating paulit-ulit sinasabi dito, itinuturo dito, na pag sinabing biyaya, ito ay handog, gift. Pag sinabing gift, walang bayad. Pag sinabing walang bayad, you don't need to work for it, you don't need to have qualifications to have it, kundi binigay sa'yo, libre, hindi dahil deserving ka, kundi dahil yung nagbigay, masyado lang siyang mapagmahal. And when you learn that, when you understand that, kapag naintindihan mo na, wow, ang bait naman ng Lord. Ako lagi yung nasasabi ko wow, ang bait naman pala ng Lord. Minsan kasi ang hirap paniwalaan na ang Diyos kapag nagmahal basta nagmahal lang. Hindi yung yan naman taong yan, love talaga ni Lord malakas kay Lord yan kasi ang bait niyan No. Ang Lord nagmamahal sa ating lahat unconditionally, karapat dapat ka man tumanggap o hindi. Because God is not a man. God is not a man, diba? Na hindi siya kagaya ng tao kung magmahal. Ang tao kasi kung magmahal, may kondisyon. Ang human love is based on condition. Ang human love ay may limitations. Ang human love may expiration date pa nga minsan. Pero alam niyo, ang pagmamahal ng Lord hindi nauubos, hindi natatapos, hindi tumitigil, hindi napapagod. At dahil dyan, yun din yung that same kind of love ang maibabahagi mo rin sa ibang tao. Minsan may mga panahong hindi mo maintindihan. Bakit ako ganito? Bakit nagmamahal pa rin ako? Sinaktan na nga ako Eto, nagmamahal pa rin ako. Nagpapatawad pa rin. Paulit-ulit ako nagpapatawad. Tapos nagmamahal pa rin ako. Ano na ba ako? Hindi na ba ako nag-iisip? Engot na ba ako? Minsan, meron kang sitwasyon na parang hindi mo maintindihan bakit parang kung titingnan natin yung standard ng mundo parang hindi ka nag-isip, parang hindi mo ginamit ang utak mo kasi ang dami nang ginawa sa'yo, minamahal mo pa rin, ang dami nang ginawa sa'yo, patuloy ka pa rin ng papatawad, ng uunawa. Pag nandun ka sa panahong yon, dumating ka sa ganung punto, hindi ka nababaliw o hindi ka naiingot, kundi naiintindihan mo lang, natututunan mo na yung klase ng pagmamahal meron ang Lord sa'yo at sa akin. Na patuloy, paulit-ulit, na nagpapatawad gaano man karami ang ating nagawa. Pero alam nyo, sabi ng iba, pagka inisip mo na patatawarin ka lang ng patatawarin ng Lord, kahit paulit-ulit ka magkasala, di paulit-ulit na pala akong magkasala para anyway, pinatawad naman na pala ako, kahit yung mga susunod ko pang kasalanan gagawin, pinatawad na pala ako, di magkasala na ako ng magkasala. Alam nyo, mga wala lang sa normal na pag-iisip ang gugustuhin patuloy na magkasala kapag alam niya, kapag natutunan niya na siya'y pinatawad ng Diyos at minamahal pa rin. Kasi alam niyo po, kahit naman yung mga kriminal, kahit yung mga nasa bilangguan, kung pwede lang nilang baguhin ang takbo ng kanilang buhay at hindi na paulit-ulit na gawin yung krimen dahil hindi rin po maganda ang kanilang pakiramdam habang ginagawa iyon.
Gusto rin nilang magmuhay ng normal na buhay na lamang. Sila man din po'y napapagod. Yung pa pong nakaalam ng biyaya at dakilang pagmamahal ng ating Diyos. Ang hindi aayawan ang pagkakamali, ang pagkakasala. Hindi ko po sinabing kapag ka naintindihan mo na ang Diyos ay nagpapatawad ng walang katapusan at nagmamahal ng hindi napapagod, na kapag natutunan mo yon ay sobrang hindi ka na magkakasala. Pero ang kaibahan lang po kasi ay hindi mo na ginugusto, hindi mo na pinaplano, hindi mo na ini-enjoy ang pagkakasala. Kundi nawawalang, ang term nila ay, ang term ng nakaranas ng biyaya ay nawawalan ka na ng gana na magkamali. Nawawalan ka na ng gana sa kasalanan. Parang minamahal mo na ba? Kasi sabi ko nga ang Holy Spirit na nananahan sa puso mo, the moment you believe in Christ and His finished work on the cross. Yun ay kung totoo mong naunawaan, ano bang ginawa ni Jesus dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo. At kapag naunawaan mo yung dakilang pagmamahal ng Diyos, ang Holy Spirit automatic nandito sa puso mo, nakatira siya. Pag ibig sabihin ng nakatira, permanent residence na niya yung buhay mo, yung puso mo. So andyan na siya. At kapag ang Holy Spirit nasa iyo, meron na bang nagga-guide na, oops, teka, hindi ito tama, oops, ito lang, dito ka, oops, dito ka. So may nagga-guide na sa iyo. Although, ikaw pa rin ang nagde-decide sa buhay mo. Kasi created tayo na ganun. Hindi tayo kinreate na robot. Kinreate tayo na may free will, na tayo pa rin ang nagde-decide sa ating mga buhay. Kaya nga, pag mayroong mga hindi magandang nangyari sa buhay natin, hindi natin dapat sinisisi ang Diyos kasi ang karamihan sa ating mga maling desisyon ay sa mga pangit na nangyari sa buhay natin ay bunga ng maling desisyon. Dahil nga, binigyan tayo ng free will. Pero, huwag ka mag-alala, kaibigan, dahil kahit na dumating ka sa mga panahong nagkamali ka, ang Diyos naman, napakabuti niyang tatay. Nandiyan pa rin siya at nakaalalay. Kahit na sa mga panahong, sabi ko nga sa pinaka-undeserving moment ng buhay mo, God's hand umaabot pa rin sa'yo. Ganun katindi ang pagmamahal ng Diyos. At ang kailangan lang naman natin, maunawaan natin na yun ang biyaya. Yun ang kadakilaan ng biyaya ng Diyos na kung bakit hindi siya matanggap ng maraming tao. Kasi ang tao nakatingin sa kakayanan niya. Naturalesa sa isang tao na tumingin sa sarili niyang kakayanan. Kahit nga ng mga taong sinasabing sila'y mananampalataya. Ang ugali ng tao, tingnan yung gagawin niya, kaya niyang gawin. Alam niyo po ba, bago ibigay, ay bago nagkaroon ng 10 utos at iabot kay Moses sa Mount Sinai ang 10 Commandments, merong sinabi ang tao nung panahon yun. Anong sinabi? Moses, sige, tanong mo sa Diyos kung ano ang aming gagawin at gagawin namin. Okay? Doon pa lang makapapansin mo na yung natural na attitude ng tao yung ipakita kung ano ang kaya niyang gawin para sa Diyos. Samantalang ibababa pa lamang ang 10 utos, yung tablets of stone na daladala ni Moses, nagkasala na kaagad sila. At di doon sila nagsimulang magkaroon ng yung pinag-ipon-ipon nila yung mga gold nila, tinunaw, ginawang baka, sa kanila sinamba. Doon pa lang. And instantly, 3,000 died. 3,000 people died. Why? Kasi nagkaroon kaagad ng paglabag sa batas. So, ibig sabihin lamang, doon pa lang, sa una pa lang pagbaba ng batas, ay hindi ito nakapagpigil, nakapagpahinto ng pagkakasala ng tao. Mas lalo nga silang bumilib sa kanilang sarili na gagawin ko to, ano ba yung mga nakasulat niyang gagawin ko. Hindi siya nakapagpabago sa tao, hindi nakapag-transform sa tao ang law. Ang batas ay nagpakita
ipakita lamang sa tao ng kung ano yung kahihinatnan niya pag hindi siya sumunod. Ipinakita lang niya sa tao kung ito yung dapat mong sundin, para bang ito yung dapat mong sundin. Kaya mo? Gawin mo lahat. So, ngayon, kung di mo kaya, eto ngayon yung mangyayari sa'yo. Eto ngayon mga consequences ng iyong disobedience. Pero, ang magandang ginawa ng law, na-tutor tayo o na-guide tayo papunta kay Christ. Why? Kasi nga, naipakita ng law na wala tayong magagawa. Hindi natin kayang sumunod sa batas. Hindi natin kayang sundin ang lahat. Sabi ko nga nung Sunday, sa preaching ko sa church is, hindi lamang 10 ang commandments. There are 613 laws. Ngayon, meron pa dun sa mga laws na yon, meron pang mga nakapailalim na mga maliliit na mga batas na nakakategorize doon sa mga under those 613 laws. At ang total talaga nila ay 2,227. 2,227 laws ang dapat mong sundin para ma-perfect mo talaga ang pagsunod, para masabing you are really an obedient Christian, or you are an excellent, perfect, obedient, Christ-believing man. So, pero alam niyo po, wala pang nakagawa nun. Isa lang. Only one person. That person, happen to be a God also, is Jesus. Siya lang talaga ang nakafulfill ng law. Siya lang talaga ang nakasunod ng law. Kumbaga, dahil hindi natin kaya, walang taong nakakaya, ginawa ni Jesus ang pagsunod na hindi natin magawa. Hindi lang yon. Lahat naman ng kaparusahan ng hindi natin pagsunod, tinanggap niya. Lahat ng kaparusahan, galit ng Diyos, puot ng Diyos dahil sa hindi pagsunod ng tao, tinanggap ng katawan ni Kristo saan? Dun sa krus, sa bundok ng Kalbaryo. Para ano? Para yung blessing ng obedience, tanggapin mo. Kahit anong gawin mo, hindi mo masunod. Yung blessing ng obedience, maranasan mo, ma-enjoy mo sa buhay mo. Ikaw at ako. At, yun namang kaparusahan ng disobedience, dahil nga, hindi nga natin, sabi ay, isang batas lang ang hindi mo masunod, hindi mo na rin nasunod lahat. So, meaning, lahat tayo hindi nakasunod. So, lahat tayo may disobedience. So, lahat tayo ay may karampatang parusa. Pero dahil tinanggap ni Jesus ang kaparusahan ng lahat ng kasalanan ng mundo, hindi ka tatanggap ng kaparusahan, kundi buhay na ganap, buhay na kasyasya, at buhay na walang hanggan doon sa langit na bayan. Wow! Napakabuti ng ating Panginoon. Napakadakilang sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus, sa bundok ng Kalbaryo. Na dapat tayo yun eh. Dapat bigyan tayo ng tigit-tigis ang krus. At papasanin natin yun isa-isa eh. Bawat isa sa atin magpapasan at bawat isa sa atin mapapako. Kasi lahat tayo ay may kasalanan. Hindi pa man nga tayo nagkakasala, baby pa lang tayo sa womb ng ating mother, meron na tayong minanang kasalanan mula sa ating kauna-unahang magulang, si Eva at si Adan. So, ibig sabihin talagang naturalesa ng tao ay sinner. Okay? Ay, no. That is after the fall of Adam and Eve, sinners ang lahat ng tao. Okay? So, ibig sabihin, condemnation dapat ang ating tatanggapin, at hindi lang basta condemnation, pagka na-condemn ka, ibig sabihin, ang susunod doon, punishment. Okay? Eternal punishment. Pero, grabe, yun nga yun eh. Yun nga yung ginawa ni Jesus dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Kaya yung sinabi sa Romans chapter 5, that is Romans chapter 5 verse 17. Tingnan po natin, check natin ha.
Romans chapter 5, verse 17. For if, because of one man's trespass, death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. O, diba? May disobedience yung una nating magulang. Kaya nga, death reign. Okay? Kaya nga may mamamatay eternally. Pero, dahil sa obedience naman, nitong one man's obedience, ang binabanggit namang man doon is Jesus, the God who became a man. Okay? Dahil naman sa obedience ni Jesus Christ, tayo naman, nag-reign tayo in life. Wow! So, di ba? Napakaganda kapag naintindihan mo yon. We are justified by faith. Para masama ka doon sa lahat ng yon, sa lahat ng pinagsakripisyohan ni Jesus. Actually, yung ginawa ni Jesus ay universal salvation. Ibig sabihin ay ibinigay niya para sa lahat. But, masasama ka doon kapag ikaw ay nanampalataya. So, yung pananampalataya mo, your faith is needed for you to be included to those who are forgiven and set free. So, you are justified by faith, not by works, but by faith. Yun. So, yun yung mga didiscuss ni Paul sa kanyang letter to the Galatians. Meron pa nga siyang sinabi, gustong-gusto ko yung Galatians chapter 4 din ang binabasa ko kasi itinuturo naman doon na tayo ay mga tagapagmana. Dahil tayo naging anak. Okay? Dahil din sa ginawa ni Jesus, we are justified by faith, tayo ay tinuring na anak ng ating Panginoon, ni God the Father. So we are called sons. Hindi na tayo basta servant. We are sons. At dahil din doon, tayo ay may mana. Dahil mayaman yung tatay natin, anak niya tayo, meron tayong mamanahin. Kaya tayo tagapagmana. Pero sa chapter 4, kung bakit nagtatanong kayo, kung bakit merong tayong mana pero hindi naman natin napapakinabangan pa yung ating mana. Kailan ba namin yun matatanggap? Ang mana natin, tinatanggap natin, di ba, kapag pinamanahan tayo ng ating mga magulang, napapasayo pa lang yung mana kapag ka namatay na yung mga magulang. Pero hanggat buhay pa ang mga magulang, ang mana mo hindi pa sayo. Kaya nga yung kwento ng prodigal son, di ba, itinuring siyang suwail, itinuring siyang lapastangan kasi buhay pa yung tatay niya, kinukuha na niya yung mana niya. Okay? So, pag namatay na yung testator or yung nagpamana o yung nagsulat ng last will, kapag namatay na yon, saka pa lamang enforce yung iyong mana. Sa atin, namatay na yung nagpamana, si Jesus. Yun lang, nabuhay siya maguli after 3 days. Pero, hindi yung pagkabuhay niya maguli, nawala na ng silbi yung kanyang mana. Kundi dahil namatay siya, entitled na tayong lahat na nananampalataya sa lahat ng mana. Pero bakit nga, 2,000 years ago pa pala yung ating mana, pero bakit yung iba hindi pa tumatanggap ng mana o yung ilang nating halimbawa tayo ay meron tayong manang tinanggap, ini-enjoy, pero may ibang mana na hindi pa natin na-enjoy. Kasama sa mana mo yung lahat-lahat ng meron ng iyong salvation. Ano bang meron ng iyong salvation? Protection, deliverance, healing, prosperity, wisdom, wellness, completeness, wholeness. Everything is there sa iyong mana. Okay? Isang aspeto lang yung prosperity doon. At yung prosperity na tinutukoy doon is prosperity in every way. Kasama ang health, kasama ang emotional prosperity, lahat nandun. Grabe yung mana natin. Pero bakit nga may ibang bagay na hindi pa natin nai-enjoy? Kasi ang mana, ibinibigay sa kapag matured na yung pinamanahan. Di nga ba, yung mana ay
Meron akong pamangkin, meron siyang minana, pero hindi pa niya nakukuha, hindi pa pwedeng mapa sa kanya kasi siya ay 16 years old pa lang. Ang mana ay tinatanggap kapag 18 ka na, kapag ka considered adult ka na ng lipunan. So, spiritually, ang mana ng isang mananampalataya ay tinatanggap kapag nasa period ka na of maturity. Kaya nga merong dalawang sons. Yung sons sa Greek ay dalawa yung translation. Isang nephews at saka isang huios. Yung nephews, yun yung bata pa lang sa pananampalataya. Hindi pa matured, hindi pa luto ang kanyang puso at isipan sa mga katotohanan ng tinapos na gawa ng ating Panginoon. Pero yung huios na tinatawag, eto yung matured na talaga sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesus. At ito ngayon yung nakakaranas at nakakatanggap at nag-i-enjoy na sa kanyang mana kasi entitled na siya doon. Kasi ayaw din naman ng Lord na ibigay sa atin yon mga mana natin nang hindi pa tayo ready. Kasi masasayang lang. Ang blessing ng Lord, ang inheritance natin, ibinibigay sa atin so that we can become blessings to many. Okay? So, yung only the matured sons can do that. Na kapag tinanggap niya ang kanyang mga inheritance, nagiging blessing din siya sa iba. And that is, ito yung nga yung ating dinidiscuss sa chapter 5. Tingnan nyo ha, chapter 4 yun kinuwento o sinabi ni Paul. Pagkatapos sa chapter 5, sinabi niya na ang fruit of the Spirit ay love, joy. So ang galing ng pagkakakwento ni ni Paul sa sulat niya sa Galatians. Ano po? So hindi basta inilagay lang yung chapter 1 doon, lagay yung chapter 2 doon. Meron purpose ang lahat na yan. Guided nga eh. Kaya nga sabi, ang Bible nasulat, tao ang nagsulat. For there are 40 authors actually who wrote the Bible and for 1,500 years, I think. Pero lahat ng nagsulat ng yan ay guided, empowered, inspired by the Holy Spirit. Kaya nga tingnan nyo, pati yung mga pagkakasunod-sunod na yan, meron yang ibig sabihin. Okay? Sa chapter 5, nung sinabi na ni Paul, sinabi na ni Paul is, kapag naunawaan mo na yon, yung kanina mga pinag-usapan natin, yung kaalaman na yon, matured ka na sa faith, matured ka na sa iyong paniniwala, nabuo na sa'yo ang pananampalataya, maliwanag na sa'yo kung ano ba yung ginawa ni Jesus dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo, ano ba yung tinubos niya sa akin, ano ba yung ginawa niya, ano ba yung justification na ginawa niya, ano yung pinalaya niya sa akin, ano yung mga binigay nung lahat ng yon. And the moment you understand that clearly, deeply in your heart, ang susunod naman dyan, mamumunga ka ng bunga ng banal na Espiritu. Unti-unti, nagkakaroon ka na ng pagmamahal, yung kapayapaang hindi kagaya ng kapayapaan ng mundong ito, kagalakan na hindi nakabase sa iyong sitwasyon, at saka yung kindness, magugulat ka na lang. May mga panahon na hindi, kung nung una-unang hindi mo pa naiintindihan ng biyaya ng Diyos sa isang sitwasyon, bumigay ka na sana, ginantihan mo na sana, o nakapanakit ka na sana, nakapagsalita ka na ng hindi maganda. Kapag nauunawaan mo yung biyaya ng Panginoon, humahaba na yung pasensya, nagkakaroon ka na ng self-control, faithfulness. So, yun. Although, wala pa namang tao or mananampalataya sa biyaya, ang talagang kompleto na at sapat na ang lahat ng natutunan sa biyaya. Because every day, ang biyaya po ay napakayaman at hindi nauubos ang maraming kaalaman, kapahayagan, wisdom, revelation, knowledge na galing sa biyaya. Every day is a learning process. Every day ay nangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin, at every day meron tayong matututunan mula sa biyaya, kapahayagan ng biyaya, or ang totoong gospel ni Jesus Christ. You know what? Ang totoong gospel ni Jesus Christ ay ang kapahayagan ng kanyang biyaya, or ang dakilang
pagmamahal ng ating Diyos sa pamamagitan ni Jesucristong ating Panginoon at tagapagligtas. At kapag natutunan natin yan, doon lalabas yung bunga ng banal na Espiritu. And without you knowing it, gumagawa ka ng mga bagay na parang hindi ikaw. Parang kakaiba ka na. Kasi it's God's ability in you. Ability to forgive, ability to love, ability to calm down kahit nasa napakagulong moment, ability to have joy kahit napakalungkot ng sitwasyon. So, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Always remember, grace brings fruitfulness. Good evening po. Shalom, glory, and kara. Ayan, syempre binabati po natin ang mga nakikinig sa atin dyan sa Sacramento, California. Yan, ang The Healthy Cooking Solutions of Sacramento, headed by Brother Boboy and Sis Cora Yap, dealer of Salad Master. The whole congregation of the Rock Christian Fellowship, headed by Pastor Bermer and Sis Connie Maswecos. Mission team of PRCF, headed by Brother Boboy Yap. Music team of PRCF, headed by Brother Rick and Sis Larry Manguera, with Brother Leo and Sis Marisas Juan, Ezra Cortez, Nora and Benny Tabingo, Tony Nukal, EJ, and Frances. At ganun po, kay Ate Jose Evangelista, Janet and Calvin Allen, Nukal family of Sacramento and Texas, Magbantay family of Punting Batangas. Ayan po. At ayan, syempre binabati din natin ang mga nakikinig sa atin dyan sa Bontoc Mountain Province at sa Dalican Mountain Province. Ang Colnog family of Bontoc Mountain Province, Sir Mario, Ma'am Telma, Josh, Kiel, and Zam, at sa Dangilan family, Sir Fred, Sister Divine Solomon, and Cara Grace. At syempre, binabati natin si Tatay Ed at si Nanay Evelyn Santiago. At syempre, hindi natin makakalimutan sa mga nakikinig sa atin sa Aquilas, Pampanga, si Tito Sim, si Mami Helen, si Charmaine, si Kuya Pong. Yan. Yan, binabati ko po, happy birthday si Mama Carmen Sara. Yan, dyan po sa Hermosa, ang mami ni Mami Agnes. Okay, hello po, happy birthday. At hello po sa lahat ng mga nandyan sa Hermosa, sa In His Presence Christian Ministry. Okay? At hello din po sa lahat ng mga nasa lote. Tatay Ed, Nanay Evelyn, Nanay Lucy, sina Ate Nora, kanyang mga anak, sina Belen, si Ate Mercy, yung tatlo kong inaanak dyan. Si Apple, si Abigail, at saka si Jimboy, yan. At saka yung lahat na nandyan, lalong-lalo na si Pretty Saria, hello. At saka syempre, binabati natin si Ate Annie Razon Ticket, dyan sa Bataan Homes, at nawa nakikinig si Ninang Adeling, dyan sa Cocoa Beach, Florida. Si Ninang Adele Razon Torano. Yan, hello sa inyong lahat. At good evening din belated happy birthday kay Sir Fred Dangilan ng Bontoc Mountain Province, and advance happy birthday Cara Grace. Happy birthday. Advance happy birthday kay Ate Sol Magpantayan. Hello and good evening kay Ate Sol at sa kanyang mga dating office mates dyan na ngayon ay nasa Munting Batangas, kay Kuya Edmond, at maraming salamat sa napakasarap na dinner kagabi, ang Mexican menudo na napakasarap. Thank you very much. May take home pa ako. And at binabati po namin si Ate Edlyn Santiago na ngayon ay nasa Taiwan. Yan, happy birthday po. Belated happy birthday kay Dr. Paulette Pingol. Ayan, at
At hello kay Genrev Luciano ng Arizona. At kay Ian of COBNHS. Yan. Hello mga anak. Miss you. Ayan. At hello kay Ate Emmy at kay Pastor Boyet Garcia na nakasama namin kanina sa Dunkin Donuts. At see you on Monday. Yan, hello po kay JL, kay Lawrence. Hello, magpakita ka na. I miss you. Thank you sa regalo mo. Salamat po sa inyong pakikinig sa ating program, #BBF, Blessed, Beloved, and Favored. This is every Friday, 7 p.m. only here at 98.3 FM Smile Radio. At dito po palagi naming sasabihin sa inyo po ulit-ulit, love na love na love na love na love na love po kayo ng ating Daddy Lord. Higit sa kaya mong sukatin, higit sa kaya mong maunawaan. Mahal ka niya beyond your understanding. Mahal ka niya noon, ngayon at magpakailanman. Maging sino ka man, hindi siya mapapagod, hindi siya titigil, hindi kailanman kukupas ang pagmamahal niya para sa iyo at para sa akin. Importante lang, maniwala ka kapatid, maniwala ka kaibigan, at maraming bagay, maraming sorpresa na naghihintay ang ating Daddy Lord para sa iyo. Ang ugali po nating makinig sa ating program, #BBF, dahil sa #BBF sigurado ka